Okay, may sumbong at kwento kay Mr. A. Simulan na natin. Dear Mr. A, ako pala si Joby. Nga simpleng tao lang, Mr. A. Simpleng tao nga nagmamahal, Mr. A. Simpleng tao lang, Mr. A. Nagtatrabaho sa SM. Mr. A, 35 years old ako at nabubuhay sa simpleng tao, Mr. A. Simulan ko na ang akin kwentong buhay o kwentong pag-ibig, Mr. A. Nagtatrabaho ako sa SM nga masaya ang buhay, Mr. A. Masaya at masaya. Isang araw, Mr. A, nakilala ko si Ana. Nakatrabaho ko lang, Mr. A. Naging masaya kami sa trabaho. At isang araw, niyaya ko siya, Mr. A, na kumain sa labas. Natuloy nga, Mr. A. Nagtrabaho kami na masaya, Mr. A. Mr. A, sobrang saya namin. Pero lumipas man ang mga buwan, Mr. A, at nakaramdam ako pagmamahal sa kanya, Mr. A. Naramdaman ko, Mr. A, nga mahal ko siya. At ngayon lang ako nakaramdam, Mr. A. Sa 35 years old ko, Mr. A, ngayon na ako nakaramdam sa isang babae, Mr. A. Mr. A, naging close kami, Mr. A. Close and super close, Mr. A. Mr. A, masaya kami. At ang sabi ko, Mr. A, ano kaya kung ligawan ko siya? Pero, Mr. A, nakaramdam na ako ng takot. Takot nga, baka mawala siya sa akin, Mr. A. Pero, Mr. A, nangibabaw ang naramdaman ko sa kanya ng pagmamahal. Mr. A, takot ko man sabihin sa kanya na mahal ko siya. Pero, nangibabaw din ang pagmamahal ko. Sabi ko, bahala na. Baka maagaw pa yan sa akin. Sa totoo lang, Mr. A, marami ang nangligaw sa kanya. Kaya ayaw ko na maunahan, Mr. A. Kaya nagplano ako, Mr. A, na kausapin ko sa labas. Mr. A, kinausap ko sa Mr. A, Ana, pwede ba tayong kumain sa labas? Pumayag naman siya, Mr. A. Pumunta kami sa magandang restaurant, Mr. A, at kumain kami. Sabi ko sa isip, habang kaharap ko siya, Mr. A, ano kaya kung aaminin ko na sa kanya ang tunay kong naramdaman? Mr. A, pagkakataon na siguro yun, Mr. A. Sabi ko, Mr. A, Ana, may aaminin pala ako sa'yo. Ang sagot niya sa akin, Mr. A, ano yun? Ana, huwag ka lang magalit. Kung okay lang sa'yo, may sabihin ako. Ano nga yun? Sabi ko, Mr. A, Ana, mahal na kita. Gulat na gulat siya, Mr. A.
Ang sabi niya sa akin, Mr. A, paano kung mahal? Aba, ilang buwan pa lang tayo nagkakilala. Mahal mo na ako kagad. Sabi ko, oo, Ana, mahal kita. Una pa lang kitang nakilala, mahal na kita. Ngayon, magalit ka man sa akin o hindi, basta mahal kita. Tumayo siya, Mr. A. Ang akala ko naman, Mr. A, magagalit. Hinila niyang kamay ko, Mr. A. At sabi niya sa akin, hinawakan niyang kamay ko, Mr. A. At ang sabi niya sa akin, sige nga, pakinggan ko ang kaba ng dibdib mo kung mahal mo ako. Mr. A, nilapit niya ang kanyang tainga sa dibdib ko at hinawakan niyang kamay ko. Ang sabi niya sa akin, malamig ang kamay mo, Joby. Sabi ko, totoo nga, mahal kita. Mr. A, ang sagot niya sa akin, oo, Joby, mahal din kita. Totoo lang, Joby, may naramdaman din ako sa iyo. Mr. A, sa halip niya nagalit, nayakap niya ako, Mr. A, at nayakap ko rin sa Mr. A sa sobrang tuwa at saya, Mr. A. Naghalikan kami, Mr. A, sa daming tao, Mr. A. At ang mga tao, Mr. A, nagtitinginan sa amin at nagpalakpakan, Mr. A. Mr. A, nakatingin na lang kami sa kaliwa at kanan. Lahat ng tao nagtatawanan. Mr. A. Mr. A, ang sabi ko sa sarili ko, Mr. A, masaya kami. Lumipas ang mga buwan at mga araw, Mr. A. Nagdesisyon kami, Mr. A, na ipakilala ko siya sa aking mga magulang. O kahit naman sa Mr. A. Pero ang sabi ko, sabihin ko muna sa magulang ko na may ipakilala ko sa kanila. Ang sagot naman, Mr. A, sige, maghintay ako, Joby. Mr. A, lumipas ang mga araw. Dumating na nga. Kinausap ko ang aking magulang. Ma, pa, maipakilala ko pala sa inyo. Ang sagot ng aking magulang, Mr. A, sino yun? Bakit? May girlfriend ka na ba? Opo, ma, pa, may girlfriend na ako. Mr. A, nagpalakpakan ang mga magulang ko. Ang sabi ng aking magulang, Mr. A, nagpiro lang ba ako? Zero bases. Ang sagot ko, Mr. A, hindi ako nagpiro. Dalhin ko dito ang aking girlfriend. Mr. A, masaya ako. Pumayag din ang aking magulang dahil daw sa 35 years old ko na, ngayon lang ako nagka-girlfriend, Mr. A. Mr. A, lumipas ang mga araw at buwan, tuloy pa rin ang amin paglabas ni Ana hanggang may nangyari sa amin, Mr. A. 5 beses ang may nangyari sa amin dahil nga nagmamahalan kami, Mr. A. Mr. A, dumating na ang araw. Dinala ko na si Ana sa amin at pinakilala ko sa aking magulang. Tuwang-tuwa rin ang aking magulang, Mr. A. Dahil yun nga, mabait daw ang babae. Ang sabi ng aking magulang, Mr. A, sige, kung mahal mo ang aking mga anak, kung mahal mo ang aking anak, mahalin ka rin namin. Mr. A, masaya ako at masaya din si Ana. Dahil sobra ang init ng tanggap sa akin, mga magulang. Mainit na mainit na tinanggap nila si Ana, Mr. A. Mr. A, masaya kami. Wala
Kinausap na rin daw ni Ana ang kanyang magulang. Kaya pwede na daw pumunta kami sa kanila. Mr. A, madaling salita Mr. A, dumating na ang araw. Kinausap ko ang aking magulang. At naghanda kami, Mr. A. Dumating na ang araw, Mr. A, November 15. Kasama ko ang aking magulang. Pumunta na kami sa kanila. Nung kumatok na ako, Mr. A, ang nagbukas ang kanyang magulang at nagtitinginan ang akin magulang at magulang ni Ana. Sabay pumasok kayo, Mr. Romano. Mr. A, bakit kilala niyo? Bakit kilala niya ang aking magulang ng magulang ni Ana? Doon ako nagtaka, Mr. A. Mr. A, nung doon na kami sa loob, kinausap kami ng mga magulang namin nga pwede ba kami lumabas muna. Kahit 5 minutes lang o 15 minutes. Lumabas kami ni Ana, Mr. A. Pagkatapos, Mr. A, dumating na natapos ng 5 minutes. Pumasok na kami, Mr. A. Ang sabi naman namin, Mr. A, Papa, Mama, pwede na ba kami magpakasal? Sabay silang sumagot, Mr. A. Mr. A, sabay silang, hindi kayo pwede magpakasal. Mr. A, gulat na gulat kami, Mr. A. Sabay kami ni Ana nakapanganga. Bakit po? Dahil magkapatid kayo. Ha? Sabay kaming nakaha, Mr. A. Paano kami magkapatid? Ang sabi ng akin magulang, Mr. A, siya ang kapatid mo, ang bunso, nga nawala hanggang nakita dahil napamahal na sa kanya ang taong nag-ampon sa kanya. Nawala daw ito si Ana dahil naiwanan na maligkay daw ang aking magulang. Ang nakasagop sa kanya, nakakuha sa kanya yung nagtitinda sa palengke. Dahil napamahala sa kanya, hindi na lang daw kinuha si Ana hanggang nawala sila dahil daw lumipat, Mr. A. Mr. A, ang sakit. Paano, Mr. A? Ilang beses na kami may nangyari sa amin, Mr. A. Paano yun, Mr. A? Magkapatid pala kami. Paano ang pagmamahalan namin, Mr. A? Ipaglaban pa namin ito, Mr. A? O hayaan na lang namin, Mr. A? Mr. A, ano ang gawin namin, Mr. A? Ang sakit, Mr. A, hindi ko matanggap. Ngayon lang ako nagmamahal, Mr. A. Bakit ganito ang pag-ibig, Mr. A? Sadyang pinaglaruan, Mr. A. Mr. A, ako si Judy. Maraming salamat, Mr. A. Sana ma-advisean niyo ako. Oh, Miss Dana, ano ang ma-advise natin dito kay Judy? Na magkapatid pala ito, Miss Dana? Okay, ang advice ko dyan is hindi nyo pwedeng ipaglaban yung pagmamahalan ninyo. Kasi Oo nga. magkapatid kayo, laman sa laman, dugo sa dugo. Kahit anong anggulo natin tignan sa mata ng Diyos, sa mata ng tao ay hindi pwede ang inyong pagmamahalan. Kaya ang advice ko na lang sa inyo ay tapusin na lang ninyo ang inyong relasyon at lumayo na lang kayo sa isa't isa. Kung halimbawa man at may nangyari na nabuo ang bunga ng pagmamahalan ninyo, ay suportahan mo na lang si Ana. Pero huwag na ninyong palabasin pa sa kahit kanino ang nangyari sa inyo. Yun na. Okay. Hanggang dito lang ang ating sampung at mga kwento. Pag-ibig. Salamat.
At mga viewers, maraming salamat at God bless you.